Salamat po sa Diyos sa kanyang kabutihan sa atin. The Lord is good and His mercy endures forever. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Siya'y mabuti in good times and bad times. Siya'y mabuti sa lahat ng panahon. Kaya lalo nating pag-igihin ang ating paglilingkod sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay niya sa atin ng panibagong taon. Magandang umaga sa inyong lahat, maging sa mga nanonood ng live streaming. Patuloy po tayong makiisa sa gawain ng Panginoon para tayo po ay makaranas ng dakilang gawa ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu at walang distansya sa daigdig ng Espiritu saan man kayo naroon. Kaya ko yung abutin, kayang kumilos at gumawa ang Diyos ng sagana sa buhay ninyo. So sa mga sandaling ito, dadako na tayo sa pakikinig ng Word of God. So open your Bible in Genesis chapter 1, verse 1. Genesis 1, talatang 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Nang pasimula ay linikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang message sa umagang ito ay pinamagatang, make Jesus your first priority in life. Make Jesus your first priority in life. Gawin ninyo na si Jesus ang unang prioridad sa buhay mo. Tayo ngayon ay nasa panibagong taon, 2021, na dapat nating ayusin ang ating prioridad sa buhay. Ang ating priority ay hindi ang sinuman, hindi ang anuman. Ang ating prioridad, walang iba kundi si Jesus na ating Panginoon. Ang sabi rito, in the beginning, God, nang pasimula ay ang Diyos. So dapat tayo ay magpasimula sa Diyos. Ang Diyos, tayo ay nanggagaling at nagmumula sa Kanya. Pasimulan natin ang araw sa Panginoon at tayo magtatapos ang araw sa Kanya. Magpasimula tayo sa Kanya at magtatapos tayo sa Kanya. So dapat nating maintindihan, maunawaan na ang Diyos ang pasimula. Tayo ay dapat magpasimula sa Kanya. Sa Kanya na lumikha ng mga langit at lupa. Sa Kanya na gumawa ng lahat ng bagay. Sa Kanya na Diyos na tunay at buhay. Sa Kanya na makapangyarihan sa lahat. Sa Kanya na may lalang at may likha sa iyo't sa akin. Siya ang pasimula. Ano ang pagpakilala ng Diyos sa Kanyang sarili kung sino siya? Ang sabi rito sa Isaiah 41, verse 4, sinong gumawa at yumari, na tumawag ng mga salit-saling lahi mula ng una, akong Panginoon. Ang una at kasama ng huli, ako nga. So ang sabi ng Panginoon, I am the first. I am the last. Siya ang una. Siya ang huli. Ilang beses ito sinabi ng Diyos. Sinabi rin niya ito sa Isaiah 44, verse 6.
Isaiah 44 verse 6, binabanggit dito sa Isaias 44, talatang 6, na gayon din ang kanyang sinasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng hari ng Israel at ng kanyang manunubos, na Panginoon ng mahukbo. So pinakilala niya ang kanyang sarili na siyang hari ng Israel, na siyang Redeemer, na siyang Lord of hosts. Ako ang una. At ako ang huli. Liban sa akin ay walang Diyos. So ang hari ng Israel, ang Redeemer, ang Lord of hosts, ay ang Diyos. Iisa lang ang Diyos. In three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. At ang sabi ng Diyos, I am the first. I am the last. So bakit binibigyan diin ito ng Diyos? Na pinakikilala niya ang kanyang sarili na siyang the first, siyang the last. Ano ang pinahihiwatig sa atin ng Diyos? Anong sinasabi sa iyo't sa akin ng Panginoon? Na siya dapat ang maging first priority natin. Siya dapat ang una sa lahat ng bagay. Siya dapat ang maging pangunahin sa buhay ng bawat isa sa atin. Pag sinabi, I am the first, wala nang uuna pa sa kanya. Hindi siya second, third, fourth. He is the first. Ngayon, ano ang sabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili? Anong pagkakilala ni Jesus, pagpapakilala niya sa Book of Revelation sa kanyang sarili? Sa Revelation chapter 1, verses 17 to 18. At nang siya'y aking makita, so nakita ni John, the Revelator, kasi siya, dahilan sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos, naranasan niya ang persecution. Inilagay siya sa kumukulong mantika para patayin. Subalit hindi siya namatay. So ang ginawa sa kanya, inilagay siya sa isang isla na nag-iisa roon, na tinatawag ng isla ng Patmos. Para iniisip nila, dahil nag-iisa, malungkot ang buhay, doon na siya mamamatay. Pero doon sa isla ng Patmos, doon tinanggap niya ang Book of Revelation. Kaya kung tayo nakakaranas, lalo na sa mahuling araw na ito, ng mga pag-uusig dahilan sa Panginoon, lalo siyang magpapakahayag sa ating buhay. Lalo nating makikilala ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Praise God. So ang sabi rito, nang siya'y aking makita, ay nasubasob akong waring patay sa kanyang paanan. So ano ito? Ito ay slain in the Spirit. Na-slain siya sa power of Jesus Christ. Nang makita niya si Jesus. Ito ang glorious state ni Jesus Christ. Maluwalhating kalagayan ni Jesus. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay. Na sinasabi, huwag kang matakot. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang matakot. Bakit huwag kang matakot? I am the first. I am the last. So walang dahilan para matakot ka sapagkat siyang pasimula. Siyang una at siya ang huli. Then,
Sa verse 18, at ang nabubuhay, at ako'y namatay. Si Jesus, minsan lang namatay. Hindi taon-taon na mamamatay. Siya'y namatay at inilbing, at sa ikatlong araw nabuhay na maguli sa mga patay. Sabi, at narito ako'y nabubuhay magpakailanman. Kaya ang Panginoong Hesus na ating pinaglilingkuran, tunay na buhay. Amen. Lahat ng mga founder ng iba't ibang sekta o reliyon, lahat sila'y nabuhay dito sa mundo, lahat sila'y namatay, walang isa sa kanila ang nabuhay na maguli. Tanging si Jesus ng founder ng Christianity, ang siyang namatay at nabuhay maguli sa mga patay. Amen! Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus! You are alive and well! Kasi ang patay, walang magagawa. Ang may magagawa ay buhay. Kasi Jesus ay buhay, may nagagawa siya. Praise God. Sabi, ako'y nabubuhay magpakailanman. Nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Kasi alam naman natin, ang unang tao, si Adan, ay natalo ng dyablo. Kaya yung dominion na binigay ng Diyos sa tao ay napunta kay Satanas. Kaya dahil dito, si Satan naging God of this world. Pero salamat sa Panginoon sa ginawa niya. Yung nakatalo sa unang tao, yung second Adam na si Jesus Christ, ang tumalo sa dyablo sa pamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Amen! At anong ginawa niya? Yung keys of the kingdom, ang mga susi ng Hades at ng kamatayan ay kinuha niya. Kaya nasa kanya ang keys of death and hell. Nasa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang sabi niya, I am the first. Sa Old Testament, ang sabi ng Diyos, I am the first. Sa New Testament, ang sabi ni Jesus, I am the first. Bakit hindi ito makita ng iba? Isa lang ang first, ang Diyos. Kaya si Jesus ay Diyos. Amen? Siya'y Diyos na first. I am the first. Dapat siya ang first love ng bawat isa sa atin. Siya ang una nating dapat pakamahalin. Siya ang maging first priority ng bawat isa sa atin. Sa panibagong taong ito, lalo nating pag-ibayuhin at ipakita sa Panginoon na siya nga ang prioridad natin sa buhay na ito. Siya ang pangunahin sa buhay natin. Hindi natin siya ipagpapalit sa kanino man, sa anuman. Amen! Kasi susubukin tayo sa mga araw na ito kung sino ang prioridad mo sa buhay. Para mapatunayan na hindi lamang sa salita, kundi makita sa atin sa gawa at katotohanan. Di ba sabi sa Biblia, huwag tayo magsiibig lamang sa salita, kundi sa gawa at katotohanan. So, ibig sabihin dapat, patunayan natin na ang Panginoong Hesukristo ang first priority sa ating buhay. Dahil kung si Jesus ay hindi pangunahin sa buhay mo, hindi siya first priority sa buhay mo, magresulta ito na hindi kaayusan sa buhay mo. Hindi mapapaayos ang buhay mo. Sa buhay spiritual at sa physical na buhay mo. Mapapaayos lamang ang buhay mo, spiritual, physical na buhay, pagka si Jesus ang first priority sa buhay mo. Anong sabi sa Bible?
Sa Genesis 1 verse 1, in the beginning, God. Sa John 1 verse 1, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Nang pasimula ay ang salita at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. So dito maliwanag na sinasabit sa iyo sa akin na dapat na ang pasimula natin ay ang salita. Ang salita ang siyang first priority natin. Ang salita ang maging pangunahin sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya sa taong ito, ng 2021, ipakita natin ng first priority sa atin is the Word of the living God. Nang salita ng Diyos, hindi natin pahabayaan ito. Araw-araw, ito'y babasahin, pag-aaralan natin, pagnilay-nilayin, pag-isip-isipin ang Word of God, sapagkat ito ang dapat maging pangunahin sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen! The Word of God. Kasi kung ito'y pinababayaan natin, sa katotohanan, hindi ang first priority natin sa buhay ang Diyos. The Word was God. Ang salita ay Diyos. Kaya sino man na nagpapabaya sa salita ng Diyos, hindi prioridad sa buhay niya ito. Hindi prioridad sa buhay niya ang Diyos. Dahil kung ang Diyos ang first priority sa buhay mo, hindi pababayaan ang kanyang salita. Ito ang magiging pangunahin sa buhay mo, ang salita ng Diyos. Dahil kung wala nito, hindi tayo mabubuhay. Diba sabi ni Jesus, man shall live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Praise God. So pakaibigin natin ang kanyang salita. I-treasure natin ang salita ng Panginoon na pinakamahalagang aklat dito sa mundo. Wala nang higit sa salita ng Diyos. Amen. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Lahat ng opinyon, lahat ng katwiran ng tao, lahat ng iyan ay hindi makatatayo sa harapan ng Diyos. Ang tanging makatatayo forever is the Word of God. Sabi, the Word of God stands forever. Kaya sabi sa Bible, ang salita mo, O Diyos, ay natatag sa langit magpakailanman. Ang Word of God ay magpakailanman. Kaya yung mga nakasulat dito, hindi na mababago. Hindi na mapapalitan. Ito ay forever. Ang gawain lang natin, basahin, pag-aralan, pagnilay-nilayin ang kanyang salita. At ating sampalatayanan at higit sa lahat, sundin natin ang salita ng Diyos. Tingnan niyo ang early Christians. Sino ba ang prioridad nila sa buhay? Ano ba ang pangunahin sa buhay nila? Acts 6, verse 4. Datapwat magsipanatili kaming matibay saan? Sa panalangin at sa ministeryo ng salita. So dito ipinahayag ng early church na ang first priority nila is prayer and the Word of God. So ito rin ang dapat maging prioridad natin sa buhay na ito. Ang panalangin at ang salita ng Diyos. Ngayon, bakit ba ang prayer ay dapat maging first priority natin? Kasi ang prayer ay tulad yan na oxygen. Na kung walang oxygen, mamamatay ka. So kailangan natin ng prayer. At salamat sa Diyos. Sapagkat
ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakadakili sa lahat, ay binigyan niya tayo ng karapatan na tawagan siya any day at any time. Isipin niyo ito. Ang presidente ng ating bansa, hindi basta natin matatawagan niyo. Sino mang senador, congressman. Pero ang King of Kings and Lord of Lords, pwede natin matatawagan 24/7. Saan tayo naroon, anumang oras, pwede tayong tumawag sa Kanya. Amen! Praise God! Hindi ba ito'y napakalaking pribileyo na ibinigay sa atin ng Diyos na tayo ay tumawag sa Kanya? Sa katotohanan, gustong-gusto niya nakausapin natin ang Diyos. Mag-ukol tayo ng time. Nakausapin natin ang ating Panginoon. Ang maganda, nakausap, walang iba kundi ang Diyos na tunay at buhay. Amen! Pag kinausap mo siya, lalakas ka. May encourage ka. At maraming mangyayari sa buhay mo. Praise God. Tandaan niyo, ang Diyos natin ay Diyos na dumirinig ng mga panalangin. Di ba ang sabi, tumawag kayo sa akin at ako'y sasagot sa inyo. Ang Diyos natin ay hindi bingi. Hindi siya pipi. Siya Diyos na nakikinig at sumasagot sa ating mga panalangin. Amen! Ako'y sasagot. Sabi ng Diyos, ako'y sasagot. Pag sinabi ng Diyos, ako'y sasagot, sasagot siya sapagkat sinabi niya. Ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Itaga mo man sa bato, 100% gagawin ng Diyos. Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. Sinabi niya, tumawag kayo sa akin. At ako'y sasagot sa inyo. At magpapakita sa inyo ng ano? Ng mga dakilang bagay, mga bagay na hindi ninyo nalalaman. Alam niyo ba ang prayer ay pagbibigay natin daan sa Diyos na siya ang kumilos at gumawa. Ang mga nangyayari sa buhay natin ay sagot yan ng ating prayer sa Diyos. Sa panalangin, sino ba ang binigyan ng Diyos ng dominion sa lupa? Ang tao. So sa panalangin, nagbibigay tayo ng karapatan sa Diyos na siya'y gumawa dito sa lupa. Nagbibigay tayo ng karapatan sa Kanya para siya'y gumawa sa buhay natin. Gumawa sa ating pamilya. Yan ang ibinigay sa atin ng Diyos. Naalala ko ang panalangin ng isang nanay. Dahil sa prayer ng isang mother, yung kanyang anak ay namatay. At ang anak niya ay papunta sa impyerno. Pero dahil sa panalangin ng kanyang ina, yung kanyang anak na papunta sa impyerno ay iniligtas ng Panginoon. Dinala niya sa heaven. At ang kanyang anak ay binuhay ng Diyos. So anong ibig sabihin noon? May power sa prayer. At ang ating panalangin sa ating loved ones ay pinakikinggan at tinutugon ng Diyos. Amen! Tingnan mo kung hindi dahil sa prayer na kanyang ina, nasa hell na sana siya. Pero dahil sa panalangin ng kanyang nanay, iniligtas siya ng Panginoon. Binuhay. Kaya siya ay ginagamit ng Diyos ngayon mightily, powerfully. Kaya tandaan nyo, hindi walang kabuluhan ang ating prayer sa ating loved ones. Yan ay pinakikinggan at sinasagot ng Diyos. Ang loved ones natin, pinapipray natin for their salvation.
sila ililigtas ng Diyos. Alang-alang sa panalangin natin sa kanila. Darating ang salvation ng Diyos sa buhay nila. Maging sa huling sandali ng buhay nila, ililigtas sila ng Panginoon. Bakit? Anong pangako niya sa atin? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka, pati na ang iyong sambahayan. Praise God. Salamat sa Diyos. Di ba na makakilala ka sa Panginoon, ang pangunahing burden mo ay loved ones mo. Nais mo ang loved ones mo makakilala rin sa Panginoon. Para hindi lamang sila makasama natin sa lupa, higit sa lahat doon sa heaven. Sasama-sama roon. Amen? Yun ang dalangin nating puso. Dahil alam natin kung sila'y wala sa Panginoon, mapupunta sila sa hell. Kaya ang panalangin natin, Lord, magpadala ka ng mga gagawa sa kanila para sila'y mabahaginan na yung mga salita upang sumampalatay, tanggapin kanila as Lord and personal Savior. Kasi yun ang right prayer. Pag ang panalangin natin sa ating loved ones ay yung sinabi ng Panginoon. Sabi, manalangin kayo sa Lord of the harvest na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Sapagkat maraming aanihin, datapot kakunti ang manggagawa. So yun ang prayer mo. Lord, magpadala ka po. Gumamit ka po ng mga tao para sila'y mabahaginan ng mga salita. Pag ganyan ang prayer mo, 100% didinggin ka ng Diyos. Why? Yan ang itinuro ni Jesus na prayer natin na panalangin para sa lost. Para sa mga tao na papahamak, kasama na ang ating loved ones. Amen! Kasi ang iba, marami tayong pinagpipray kung ano-ano sinasabi natin sa panalangin. Tingnan muna natin ang tinuro ni Jesus na panalangin. Kasi yun ay tiyak na pakikinggan, sasagutin ng Diyos. Kasi siya mismo ang nagsabi. Pag sinabi ni Jesus, sigurado yun at tiyak yun. Amen? So pray for the Lord of the harvest na magpadala siya ng manggagawa sa kanyang aani. Praise God. Hallelujah. Sabihin, hallelujah. Ngayon, prayer. Bakit ang prayer ang first priority natin? Anong sabi ni Paul? Sa 1 Timothy chapter 2, verses 1 and 2. Tingnan niyo ang sabi rito. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay inaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Una-una nga sa lahat. Manalangin. So ang prayer ay first priority. Manalangin. Kung nais mo higit na mapalapit sa Diyos, lagi ka mag-pray. Bakit? As sabi sa Bible, come close to God and He will come close to you. Magsilapit kayo sa Diyos at siya lalapit sa iyo. Paano tayo maalalapit sa Diyos? Prayer. Nais nyo na makilala ang Diyos ng higit pa? Pray. Hanggang sa maranasan nyo na para bang sa pray nyo, nasa harapan nyo ang Diyos, kinakausap nyo. Na lahat ng doubt at unbelief sa buhay mo, mawawala yan. Ang sasayo pananampalataya na gagawin ng Diyos ang idinalangin mo sa Kanya. Na walang anumang katiting na pagdududa ni pag-alala sa prayer. Alam na alam mo 100%.
ng prayer mo ay pinakikinggan ng Diyos. Amen? So, kasi sa prayer, ikaw ay nakikisama sa Diyos. The more na ikay nakikisama sa Diyos, magiging tulad ka sa Kanya. Ita-transfer niya sa iyo. Ibabahagi niya sa iyo yung nasa puso niya. Yung kalooban niya, yung nais niya. Lalo na sa buhay. In these last days, you will know the will of God for your life. Basta ikaw lamang mag-ukol ng time sa pananalangin. Kasi ang pananalangin hindi yung ikaw lang nagsasalita. Sa pananalangin, pagkatapos magsalita, tumahimik ka. At makinig ka naman sa Diyos sa Kanyang sasabihin sa iyo. Yun ang panalangin. Walang iniwan yun. Sa pagkipag-usap mo sa tao, hindi ka lang nagsasalita. Kundi yung taong kausap mo. So binibigyan mo siya ng panahon, pagsalita naman sa iyo. So ganun din sa panalangin. Nakipag-usap tayo sa Diyos. At tapos uminto tayo, binibigyan naman natin siya ng panahon na magsalita naman sa atin. Amen! Huwag niyong kakalimutan ang sabi, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Kung ikaw ay sheep ng Panginoon, maririnig mo ang kanyang tinig. Makipakikinggan mo ang kanyang sinasabi. Dahil magsasalita siya sa buhay mo. Yan ang kulang sa atin. Di tayo nag-uukol ng time sa paghihintay sa Diyos. Yung pagkipag-usap mo at pananahimik, pagkatapos makipag-usap, tumahimik ka, paghihintay mo yan sa Diyos. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. So maghintay ka. Hayaan mo mangusap sa iyo ang Diyos. Tularan mo si Samuel nang siya'y tawagin ng pang Samuel, Samuel. Ang sabi ni Samuel, narito ako, Panginoon. Magsalita ka sa iyong lingkod. Speak to your servant. Praise God. Pag narinig mo ang tinig ng Panginoon sa katotohanan pati pangalan mo, tatawagin niya. Kasi kilala ka niya. Kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. Puno ng power. Puno ng buhay. Kaya once na marinig mo ang tinig ng Diyos, kung ikay nanlulupaypay, gaganyan ka biglang lalakas. Marami kang problema, bigla kang magiging alive sa harapan ng Diyos. Diba sabi ni Jesus, ang aking mga salita ay pawang espiritu at pawang buhay. Praise God. So ang first priority nila ang prayer. Dapat ito rin ang first priority natin, ang pakipag-usap sa Diyos. Kasi kung siya ang first priority natin sa buhay, siya ang pangunahing kakausapin natin. Amen? Una-una nga sa lahat ng mga bagay, manaing, manalangin. Praise God. Ngayon, anong nagagawa ng prayer at Word of God kung bakit ito ang first priority natin? 1 Timothy chapter 4, verse 5. Tingnan niyo ang ginagawa ng Word of God at ng prayer. Sapagkat pinakababanal sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin.
So ang ginagawa ng Word of God, pinababanal ka. At ng panalangin, pinababanal ka. Kaya kung ito'y ginagawa mo, makapamumuhay ka na may kabanalan sa harapan ng Diyos. So sino sila na makapamumuhay na banal? Sila ang first priority, ang Word of God at ang prayer. Dahil sa panalangin mo at sa Word of God, ang presence ng Diyos sasagana sa buhay mo. At may pagkakataon, ayaw mo na umalis doon sa presensya ng Diyos na naranasan mo. Nandoon ka sa kanyang presensya. Nagiging baliwala na sa iyo ang mga bagay dito sa mundo. Sapagkat ang pinakamithiin mo sa buhay na ito, walang iba kundi ang Diyos, ang Panginoon. Gusto niyo bang ma-encounter si Jesus Christ? Gusto niyo ba siyang makatagpo? Spend time in prayer and in the Word of God. Kasi lalo na in these last days, dadalawin tayo ng Diyos. We will experience His divine visitation. At pag dinalaw ka ng Panginoon, your life will never be the same again. Hallelujah. So tingnan niyo ang prayer. Sapagkat pinakababanal sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Ang pag-iisip mo ay bago. Taglay mo ang mind of Christ. Pananalangin, di ka nag-alala. Di ka nababahala. Ano man nababalitaan mo, ano man nangyayari sa mundo, payapa ka. Ganyan ang mga nasa kalagayan ng first priority is the Word and prayer. Kasi marami pang magaganap dito sa mundo na nakakatakot, na maaaring maghatid sa iyo sa worry. Pero once ng priority mo is the Word of God and prayer, dumating man yan by the grace of God, ma-overcome mo. Kasi ang taon ng 2021 ay taon ng pagtagumpay. At walang pagtatagumpay kung walang pagsubok. Walang victory kung walang trials. Kaya may trials para mahig ang victory. Praise God. Salamat sa Diyos. Psalm 73, verses 1 to 3. Ang mababasa natin dito, ang psalmist, si Asaph. Kasi tandaan nyo, yung mga nakasulat sa Book of Psalms, hindi lahat ng nagsulat niyan ay si David. May mga part si David, may part si Moises. Mababasa natin yan. Kaya titingnan niyo sa taas kung sinang sumulat ng Psalms na yun. So ang Psalm 73 ay sulat ni Asaph. Si Asaph ay isang worship leader. Tingnan niyo. Ngayon, sabi, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel. Sa mga malilinis sa puso. Verse 2. Ngunit tungkol sa akin mga paa ko'y halos naiwalay. Ang mga hakbang ko'y kamunti ng nangadulas.
Tingnan niyo ang verse 3. Sapagkat ako'y na naghili o nainggit sa hambog na aking makita ang kaginhawahan ng masama. So si Asaph ay nanibugho. Nainggit siya sa prosperity of the wicked. Kasi kitang-kita niya, yung masama ay lalong gumiginhawa. Kaya nainggit siya. Nanibugho siya. Masasama, gumiginhawa. Praise God. At ang sabi sa Psalm 73, verses 12 to 14, narito ang mga ito, ang masama. Palibhesay, laging tiwasay. So, masama, tiwasay. Nagsisilago sa mga kayamanan. Kitang-kita. Masasama, lalong yumayaman. Ang sama-sama nila. Pero lalo silang yumayaman. Sa verse 13, ang sabi, tunay, nasa walang kabuluhan ay nalinis ko ang aking puso at hinugasan ko ang aking mga kamay sa kawalang sala. 14. Sapagkat buong araw ay nasalot ako at naparusahan tuwing umaga. Ngayon, bakit nangyari sa kanya yon? Because of jealousy. Yung pagkainggit niya sa prosperity, sa kayamanan ng wicked. Kaya ganito ang naranasan niya. Di ba sabi sa Bible, ang pagkakainggit ay jealousy, hindi yan sa Diyos. Kaya kung iba nagpa-prosper, huwag kang mainggit sa kanila. Kung sila yumayaman, huwag kang mainggit sa kanila. Kasi ganito ang kalagayan. Ni Asaph na inggit siya sa mga kasaganaan, kaginawan ng mga tao masasama. Ngayon, pagdating sa verse 16 to 17, nang aking isipin kung paanong aking malaman ito, ay napakahirap saga ng akin. Kasi di niya maunawa. Di niya maintindihan, masama. Nagpa-prosper. Wicked, lalong yumayaman. Kaya napakahirap sa kanya unawain, isipin. Kaya nahatid siya sa jealousy. Paninibugo, pagkaingit. Pero kinahabagan siya ng Diyos sapagkat sa verse 17, sabi rito, hanggang sa ako'y pumasok sa sanktuaryo ng Diyos, sa bahay ng Panginoon. At aking nagunita ang kanilang huling wakas. So naunawaan niya. Naintindihan niya na. Na hindi dapat siya baigit sa kasaganaan ng masama. Di siya dapat manibugho sa kayamanan ng mga masama. So naintindihan niya. Ngayon, anong ginawa niya? Nagsisi siya. Dahil nabigyan daan niya sa kanyang buhay ang jealousy. Kasi tandaan niyo, ang jealousy ay spirit. Spirit of jealousy. Ito ay strong man na dapat na ma-overcome. Tingnan niyo, ano ba ang nakagawa kay Cain para patayin niya si Abel? Spirit of jealousy. Kasi nainggit siya kay Abel, sapagkat ang handog ni Abel ang nilingap ng Diyos at hindi handog ni Cain. Kaya nakagawa sa kanya ang spirit of jealousy. At nanatili sa kanya yon, nagbunga ito ng ano? Murder. Pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Kaya ang first human murderer ay si Cain. Dahil sa pagkainggit, pinatay niya ang kanyang sariling kapatid. Tingnan nyo, kahit kapatid ay kayang patayin
Because of jealousy. Kasi strong man ito. Ngayon, ang sabi rito, sa Psalm 73 verses 22 to 24, sa gayoy naging walang muwang ako. Ibig sabihin nito, naging mangmang ako. Kamangmangan yon na kanyang ginawa. Na nanibugho sa kasaganaan ng masama. Nainggit sa kayamanan ng masama. Kamangmangan niyo. Kaya sabi, sa gayoy naging walang muwang ako, naging mangmang ako. Sabi sa English, foolish ako. At musmos. Ibig sabihin, walang kaalam-alam. Ako'y naging gaya ng hayop sa harap mo. Kasi ang hayop, walang kamuwang mo. So ano ito? Pagkilala niya ng kanyang kalagayan. Ito ay pagsisisi. Then verse 23. Gayon may laging sumasayo ako. Iyong nalalayan ang aking kanan. Verse 24. Iyong papatnubayin ako ng iyong payo. At pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Salamat sa Diyos. Dahil nagising siya. At nahatid siya sa pagpapakababa at pagsisisi at kinilala niya ang kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos. At alam natin ang Diyos maawain, mahabagin. Siya ay Diyos na mapagpatawad. Amen. Ngayon ginawa niya? Binalikan niya ang kanyang first priority. Ng kanyang first priority, hindi ang kayamanan. Hindi ang karangyaan. Ang first priority ay ang Diyos. Kasi bakit nakagawa sa kanya yun? Kasi nalibang siya. Nakalimutan niya ang first priority niya. Hindi ang kayamanan. Hindi ang prosperity. Kundi ang Diyos. Kaya ang sabi niya sa verse 25 to 28 ay ito. Sinong kumakasi sa akin sa langit? Kundi ikaw. At walang ninanasa ko sa lupa liban sa iyo. So pinahayag niya sa Diyos. Na ang kanyang prioridad, first priority niya ay walang iba kundi ang Panginoon. Ang Panginoon ang pinakananasan niya. Hindi ang kayamanan, hindi ang prosperity, ang Diyos. Amen. Then sa verse 26 to 28, sabi, ang aking laman, ang aking pusay ng lupaypay, ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Verse 27, sapagat narito sila, malayo sa iyo. O naintindihan niya, mga lilipol. Ang wicked ay malayo sa Diyos. Praise God. Iyong ibinuwal silang lahat na nakikiapid, na nagsisiwalay sa iyo. So alam niya na, yung patutunguhan ng wicked. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. 28. Ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Ginawa kong aking kanlungan ang Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Pagpapatunay ng kanyang first priority ay ang Diyos. Oo, may pangako ang Diyos sa atin sa Proverbs 13:24. Proverbs 13:22. Proverbs 13:22. Kawikaan 13:22. Ang mabuti ay nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak. At ang kayamanan ng makasalanan ay nalalagay na ukol kanino? Sa matuwid. So ang kayamanan ng mga makasalanan na ukol sa mga matuwid. Sa righteous. At tayo na mga anak kay Kristo ay righteous. So kanino ngayon naukol ang mga kayamanan ng mga kasalanan? Para sa iyo at para sa akin.
Kaya di ka dapat mainggit sa mga mayayamang masasama. Kasi ang kayamanan ng mga masama ay para kanino? Para kanino? Para sa'yo't sa akin. Ano ang gawain nila sa Ecclesiastes 2, verse 26? Itong gawain ng mga mayayaman. Tingnan nyo. Sapagkat ang tao na kinaluluguran niya, kinaluluguran ng Diyos, ay binibigyan ng Diyos ng karunungan at kaalaman at kagalakan. Ngunit ang makasalanan ay binibigyan niya ng damdam, magpisan, mag-ipon at magbunton upang maibigay sa kanya na kinaluluguran ng Diyos. So gawain yan. Mag-ipon sila ng kayamanan. Pero ang kayamanan ito ay ibibigay ng Diyos sa kanyang kinaluluguran. Trabaho nila yun. Sige, mag-ipon kayo. One day, mawawala sa inyo yan. Dahil ibibigay yun ng Panginoon sa kanyang kinaluluguran. Praise God. Kaya napakahalaga magbigay tayo lugod sa Diyos sa paanong paraan sa pamagitan ng pananampalataya. Without faith, it is impossible to please God. Sabi sa Bible, sa pagparito kaya ng anak ng tao, makasumpong kaya ng pananampalataya sa lupa. Praise God. Sumasampalataya ba kayo na itatransfer ng Diyos ang wealth of the wicked sa righteous? Praise God. Ito yung salita ng Diyos. Pero tandaan niyo ito, hindi yan ang pangunahin sa buhay natin. Hindi yan ang first priority natin. Ang Diyos. Amen! Ito po ay paalala sa atin. Sa Deuteronomy chapter 8, verses 11 to 14. Tingnan niyo sabi rito, paalala. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoong Diyos. So bakit sinabi rito, mag-ingat ka? Baka iyong malimutan ang Panginoong Diyos. Kasi pwede mong makalimutan ng Diyos. Pag hindi na siyang first priority sa buhay mo, makakalimutan mo ang Diyos. Pero kung siyang first priority sa buhay mo, hindi mo siya makakalimutan. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mautos. Tingnan niyo. Kung tumutupad ka sa utos ng Panginoon, hindi mo siya makakalimutan. Kasi tinutupad mo ang utos niya. Pero kung hindi mo tinutupad ang utos niya, makakalimutan mo ang Diyos. At ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na akin utos sa iyo sa araw na ito. Verse 12. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog. Napaganda ng kalagayan. Dati, walang makain. Ngayon, sagana na sa pagkain. Dati, nakakaras ng gutom. Ngayon, busog na busog. Sabi, at nakapagtayo ng mabubuting bahay, may sarili ka ng bahay. Ang ganda pa ng bahay mo. At iyong natahanan. Verse 13. At pagka ang iyong mga bakahan, ang iyong mga kawan ay dumami ng pag-aari mo. Dumami ng kabuhayan mo. At ang iyong mga kawan ay dumami. At ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami. Dati wala kang alahas. Ngayon may alahas ka na. May pilak ka na, may ginto ka. Ay dumami, at ang lahat ng tinatangkilik may dumami. Verse 14. Tingnan nyo. Ay magmataas ang iyong puso. Pakinggan niyo ito. Pangunahin kasi sa tukso, ng tukso. O pangunahin na tukso sa mga mayayaman ay magmataas. Yan ang pangunahin temptation. Kaya ang ibang mayayaman, matataas, mapapride.
nagkaroon lang sila. Napakataas na nila. Kaya sabi rito, ay magmataas ang iyong puso. Anong kasunod? At iyong malimutan ang Panginoong Diyos. Kasi pag nagmataas na, nakalimutan na ang Diyos. Na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pag-alipin. Then anong sabi rito sa Deuteronomy 8, verses 17 to 20? Tingnan nyo. At baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay, ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kaya kung ikay yumayaman, huwag mong sabihin sa pamagitan mo, yumaman ka. Sa pamagitan ng abilidad mo, kakayanan mo, yumaman ka. Kasi yan ay pagmamataas sa Diyos. Bakit? Verse 18. Basahin niyang verse 18. Handa, simulan. Tingnan nyo. Anong tinuturo rito? Sino nagbigay ng kamayamanan? Ang Diyos. Binigyan tayo ng power upang magtamo ng kayamanan. Ano yung power na ito? Ito ay idea, strategy, entrepreneurship, invention, at iba pa para magkaroon ka ng kayamanan. Kaya kung ikay umuunlad, gumiginaw ang buhay mo, sasabihin mo, Lord, thank you. Pinayaman mo ko. Pinaunlad mo ko. Salamat po, Panginoon. Amen! Kasi siya nagbibigay ng ideya, kaisipan, estratehiya, pagninegosyo para magkaroon ka ng kayamanan. Ang Diyos. Tingnan niyo ang verse 19. At mangyayari na kung iyong kalilimutan ang Panginoong Diyos at ikaw ay susunod sa ibang mga Diyos at iyong paglilingkuran sila, iyong sasambahin sila, ay aking patutuhanan laban sa iyo sa araw na ito na kay tunay, malilipol. Verse 20. Kung paano ang bansang nililipol ng Panginoon sa harap ninyo, ay gayon kayo malilipol sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos. Ngayon, bakit binabahagi ko sa inyo ito? Kasi I believe, ang iba sa inyo mararanasan nyo ang transparent ng wealth of the wicked. So para paalala sa atin, para pag nangyari ito, may paalala na sa atin ng Panginoon. Sasabihin natin, Lord, ikaw ang nagpayaman sa akin. Ikaw ang nagpaginhawa sa akin. Hindi sa pamagitan ko ito, hindi sa pamagitan ng aking abilidad, kundi sa pamagitan mo, Panginoon. Amen? At totoo lamang ito pagka ibinibigay mo naman yung para sa Panginoon. Diba? Anong para sa Panginoon? Tithes, 10% kinikita mo. Kasi yung pagkilala mo sa Kanya, na siya nagpapayaman sa iyo. Kaya nga, ibinibigay mo sa Kanya, yung para sa Kanya naman. 90% para sa iyo, 10% lang para sa Kanya. Nagpayaman sa iyo. Tingnan mo, nagpayaman sa iyo, 10% lang. Samantala, sa iyo, 90%. Diba? Di ba niyo nakikita? Nagpayaman sa 10 lang. Ikaw na pinayaman 90%. Purihin ang Panginoon. Amen? Praise God. Si David, sabihin niyo, David.
si David ay hari. Bilang hari, siya ay may kapangyarihan at kapamahalaan. At may kayamanan. Siya'y nasa mataas na kalagayan, mataas ang posisyon. Maraming pag-aari. Maraming nasasakupan. Pero, ang kanyang first priority, hindi ang mga iyon. Kaya kung dumating man yung panahon, tayo guminhawa, naging mayaman, naging tanyag, hindi yun ang first priority natin. Ang first priority ni David, ang Diyos. Ano ang sabi niya sa Psalm 63, verses 1 and 2? O Diyos, Ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Ano ito pagpapakita? Ito na ang Diyos ang first priority niya. Na ang Diyos ang hahanapin niya ng maaga. Hindi yung posisyon, hindi yung kanyang ari-arian, hindi yung kayamanan. Hindi yung kanyang pagiging tanyag. Kundi ang Diyos. O Diyos, Ikaw ay Diyos ko, hanapin kitang maaga. Kinauhawan ka ng aking kaluluwa, pinanabigan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Verse 2. Sagay tumingin ako sa sanktuaryo upang tanawin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian. Nakita ba ni David ang kapangyarihan, kaluwalhatian ng Diyos? Yes. Ngayon, bakit nakita niya ang kapangyarihan, kaluwalhatian ng Diyos? Sapagkat ang first priority niya, ang Diyos ng kapangyarihan, ang Diyos ng kapahamalaan, ang Diyos ng kaluwalhatian. So, anong ibig sabihin nito? Kung nais natin na maranasan, makita ang kapangyarihan, kaluwalhatian ng Diyos, siya ang first priority mo. Dahil sa oras na siya ang first priority mo, makikita mo at mararanasan mo ang power, ang glory ng Diyos. Si David ang pinaka-great king ng Israel. Ngayon, bakit siya naging great king of Israel? Sapagkat siya'y ginawa ng Diyos. Ang Diyos na great God. Dahil yun ang kanyang first priority, ang great God, siya'y ginawa ng Diyos ng great king of Israel. Anong ibig sabihin yun? Kung ang first priority mo ang Diyos, gagawin kanyang great. Hindi ba si Jesus galing sa lahi ni David? At anong tawag kay Jesus? Son of David. Praise God. So mga kapatid kay Kristo, ang maging prioridad natin sa buhay na ito, hindi ang anumang bagay dito sa mundo. Hindi ang sino man. Kundi si Jesus. Magpasya tayo sa pasimula ng taong ito. Ang ating prioridad ay si Jesus na ating Panginoon. Tandaan nyo, si Jesus ang lahat at lahat ng Diyos. Si Jesus ang pinagtataguan, sabi ng lahat ng kayamanan, ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Kay Jesus ang lahat. Amen? Nasa Kanyang lahat. Kaya siya dapat na maging first priority natin sa ating buhay sa panibagong taong ito ng 2021.
at ang message na ito to be continued this coming Sunday, God willing.